ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po ang naging weigh-in ng Japanese Monster na Uya Inoue at Nimrod Jun Akmadaleb para sa bakbakan nila sa Super Bantamweight Undisputed Title Fight, kung saan mga idol, marami po ang nakapansin na solido talaga ang katawan ni Akmadaleb. Parang hindi daw ito dumaan sa weight cutting mga idol, bagamat mas lalong napansin ng mga boxing fans ang kalagayan ni Inoue matapos nito makuha ang tamang timbang, dahil parang tuyot na tuyot talaga ito mga idol. Tila pinagpag ni Inoue lahat ng tubig sa kanyang katawan. Mapapansin natin mga idol na pagkatapos tumungtong ng timbangan si Inoue, diretso kaagad ito mga idol sa kanyang liquid intake. Uminom ito ng marami. Isang sign talaga ito mga idol na dumaan talaga si Inoue sa matinding weight cutting. Merong mga boxing fans mga idol na nagsasabi na delikado ito para sa Japanese Monster dahil maraming lakas ang nawala sa kanya. Well, posible talaga mga idol na magiging disadvantage ito kay Inoue. Pero matagal na natin nakikita ang Hapones na lumalaban na pigatin ang katawan. Pero sa aktual na bakbakan mga idol, nakakapag-perform pa rin ito ng mabuti. Ang tanong lang talaga mga idol, kaya ba ulitin ni Inoue na magpakitang gilas sa bakbakan na ngayon ang kalaban niya masasabi natin na isang talagang malakas? At yan ang malalaman natin mga idol sa bakbakan nila. Samantala sa naging glove selection naman ni Inoue mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, customized na Docomo brand ang gloves na gagamitin ni Inoue sa laban nito kay MJ. Habang si Akmadaleb naman, dalawa ang choices, winning gloves o di kaya everlast na gloves ang kanyang gagamitin, dahil ito palagi ang kanyang ginagamit sa bakbakan. Wala naman problema sa glove selection ng dalawang fighter mga idol. Hindi na naulit ang nangyari dati sa naging glove selection ni Inoue sa naging laban nito kay Fulton, pati na sa ating Filipino Flash noon nito Donaire Jr. Pinagbintangan ng kampo ni Inoue na nagtampered ng gloves na ang galing sa commission na gloves mga idol ay bukas na, hindi na nakasilyado na nakarating sa kampo ni Fulton. Ang standard kasi mga idol, bubuksan ng gloves ng parehong fighter na merong representative sa magkabilang kampo at syempre sa GBC o Japan Boxing Commission, pero hindi ito nangyari mga idol. Pero ngayon po mga idol, wala naman problema sa glove selection ni Inoue at MJ. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging glove selection naman po ni Terence Crawford at Canelo Alvarez para sa gagamitin nila sa laban, pinili ni Crawford ang gloves na Everlast. Itong signature na gloves ng ating Filipino Flash noon ito Donaire Jr. Tinetesting pa ni Crawford mga idol ang kanyang gloves, natatama sa mukha ni Canelo. Bagamat ang Meksikano naman mga idol, pinili niya ang sariling customized nito na gloves na para sa atin mga idol. Tila manipis talaga kung titingnan ang gloves ni Canelo, although parehas naman mga idol ang kapal, pero nagmumukhang manipis talaga ang gloves sa kamay ni Canelo. Ang laki kasi ng kamay ni Canelo mga idol, jumbo size talaga. Tingnan nyo naman mga idol, fit na fit talaga sa kamay ni Canelo ang gloves, kaya hindi talaga natin ma-imagine mga idol kung makatama ito sa mukha ni Crawford. Ano ba sa tingin nyo mga boss? Anong mangyayari kay Crawford sakali makasulid sa kanya si Canelo sa panga?